Pag-usapan natin ang mga kapatiran nating mga musikero, bakit minsan ay nawawala sila sa ating paglingkod sa ating Panginoon. Marami tayong mga kasamahan sa music ministry na hindi na natin sila nakikita. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanila o kumusta ang kanilang buhay bilang Kristiyano. Isipin natin na lahat tayo ay may kanya-kanyang talento at malaking bagay na tayo ay tinawag ng Panginoon. Lalo na sa mga music ministers, isa sa pinaka-importante ministry sa loob ng church, sa loob ng panambahan, lalo na kapag araw ng linggo, araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo ang ginagamit ng Panginoon for His glory na bumaba at maramdaman ng bawat isa. Ang presensya ng Panginoon ay dapat maranasan ng bawat isa simula ng pagsamba natin sa ating Diyos, lalo na sa araw ng linggo bago mag-preach ang ating pastor. Nung bago pa lang ating mga kapatid sa music ministry, maraming pinagdaanan. Kailangan may discipleship training, atin ang mga seminars, atin ang Encounter God Retreat, at check pa yung mga devotional notes. Kailangan may devotion ang bawat mga Kristiyano. Bilang mga worship ministers, hindi lang siya sa pagtugtog, kundi tayo mga worshipers ng ating Panginoon. Dahil ang number one requirement sa isang music ministers, isang worship ministers, ay dapat worshiper siya. Maraming mga magagaling na mga musicians, pero pagdating sa pagpupuri, ay hindi sila nagpupuri sa Panginoon. So gusto nilang tumugtog, papakita yung skills nila, napakagaling, napakahusay. Pero sa loob ng church, sa ministeryo na kinabibilangan mo, pangalawa lang yung skills. Dapat worshiper ka sa ating Panginoon. Ito po yung nakakalungkot, na kapag hindi tumutugtog, walang part sa ministry, umabsent sa practice, at sumamba lang siya, ay hindi siya nag-worship. Andun lang sa likod, nakatingin, nakaupo, ano mang ginagawa niya, hindi siya nagpupuri sa Panginoon. Hindi niya maitaas ang kanyang kamay. Yun po ang danger ng isang Kristiyano, isang musikero na ginagamit sa Panginoon. Hindi lang dapat tumutugtog, hindi lang dapat gumagamit ng instrumento every Sunday, every gawain ng Panginoon. Dapat marunong ka rin magpuri sa Diyos. Dapat marunong ka rin sumamba. Dahil hindi lang pagtugtog ang ginagawa natin. Hindi tayo nagpupuri sa Panginoon. Tandaan po natin, kapatid, bihira lang ang may ganong talentong kagaya sa iyo. May mga naririnig ako nag-share na may edad na sila, wala na sa kanila ang passion na tumugtog. So sabi nila, kung nasa kabataan lang ako, kung kaya ko pang tumugtog para sa Panginoon, mapagamit. Kaya kapatid, balik mo ang passion sa pagpagamit sa Panginoon, lalong-lalong na ang talento na ibigay ng Diyos para sa iyo, paggamit mo sa Kanya. Para ito'y makapagbigay ng kapurihan sa ating Diyos. Hindi masasaya ang lahat ng itong binigay sa Diyos para sa iyo. Huwag mong sayangin ito. Huwag mong ipagpalit sa mundo. Dahil ang kasayahan na nasa mundong ito ay temporary lamang. Kaya ibalik mo sa Diyos, paggamit mo sa Kanya. At ang sikreto doon ay hindi ka lang tumutugtog, kundi nagpupuri ka sa Kanya para patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Kaya ito ang reminder ko sa ating mga musician, let's worship the Lord through the skills and talent na ibinigay niya sa atin. Kaya kapatid, ito isang paalala, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon hanggang sa Kanyang pagbabalik. Huwag tayong mapapagod, palain ka ng Panginoon.